meron tayong panibagong update regarding po kay Typhoon 1 as of 11 in the morning. Huli itong namataan, 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay na ang hangin na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang gitna or mata at meron pagbugso hanggang 170 kilometers per hour na. At sa ngayon po mabilis itong kumikilos pakanluran at 35 kilometers per hour. Yung kanyang radius is 780 kilometers. So ibig sabihin po, yung Northern Samar and Eastern Samar ay nahagip na po ng outer rain bands nitong si Bagyong Uwan. Inaasahan po sa mga susunod na oras, maapektuhan din po ng outer rain bands itong eastern portion ng Southern Luzon, Visayas at Northeastern Mindanao. Aasahan na po yung mga pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-uulan. Yung Northeast Monsoon or Amihan nandito pa rin po sa may extreme Northern Luzon sa ngayon. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pa ang paglakas nitong si Bagyong Uwan sa susunod po na 1 hanggang 2 araw. Kung mapapansin din natin, magkakaroon siya ng close approach or malapit dun sa kanyang sentro, ito pong Northern Samar at ilang bahagi pa ng Bicol kagaya ng Catanduanes, Eastern Albay at Northern Coast ng Camarines Sur and Camarines Norte. So mamayang umaga or bukas po yan ng umaga, malapit na siya sa may Catanduanes, habang pagsapit po dito sa bukas sa umaga hanggang sa hapon, approaching na po siya dito sa may eastern coast ng Quezon at ng Aurora. So possible siya maglandfall dito po sa may parting Aurora and Southern Isabela. Bukas na po yan ng gabi. At simula bukas ng gabi hanggang sa umaga ng Lunes, babagdasin po nitong Bagyong Uwan ang Northern and Central Luzon at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea sa Lunes ng umaga. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track, pagsapit po ng Lunes hanggang Martes, magiging mabagal yung pagkilos nito at maaaring magkaroon ng unti-unting pag-recurve or pagliko habang umaakyat dito po sa may Balintang and Bashi channels. In terms of intensity, sa ngayon 140 kph po, no? Pero paglapit niya sa Catanduanes, posible siya mag-intensify pa bilang isang strong typhoon. Nasa 175 kilometers per hour na po ito yung estimated lakas niya bukas ng umaga, pero hindi din natin nirule out na maging isang super typhoon po ito paglapit dito sa may Catanduanes. So bukas ng likely tanghali hanggang sa gabi, nasa super typhoon category po ito, mararanasan na yung matinding hangin po at matinding ulan dito sa ating mga kababayan sa may eastern portion ng Luzon, maging dito sa may Samar Island. In terms of lawak naman po yung radius, sa ngayon po, nasa 780 kilometers, so yung kanyang kabuang diametro, estimated at around 1,500 kilometers. So kaya po niyang sakupin ang halos buong bansa. Mahagip din ang Luzon, ang malaking bahagi na ng Luzon and Visayas, simula po bukas ng mga matitinding hangin at pinakamalapit nga yung mga areas dito sa may parting Northern Luzon, Central Luzon. Itong kulay pula, pag pinroject po natin dun sa kanyang current track, ito yung magkakaroon ng mga pinakamatitinding hangin na naglalaro from 175 hanggang sa umabot nga po ng 185 kilometers per hour as a super typhoon. Andiyan pa rin po yung ating cone of probability na tinatawag. Ibig sabihin, pwede pa itong bahagyang tumaas, maglandfall dito sa may Isabela, at pwedeng mas bumaba pa ng bahagya, nakapaloob pa rin po sa cone of probability itong Northern Catanduanes, Northern Camarines at Northern Quezon. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. Mamaya po every 3 hours na yung ating updating regarding sa track nitong si Bagyong Uwan. Sa ngayon po, meron na tayong wind signal number 2 sa maraming lugar. Dito sa may Bicol region and Eastern Visayas, kabilang na ang Catanduanes, eastern portion of Camarines Sur, gayon din po sa may Albay, Sorsogon, Ticao Islands, Northern Samar, northern portion of Samar Province at northern portion of Eastern Samar. Meron naman tayong wind signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Signal number 1 na rin po sa buong Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 din sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, at Bataan. Sa Metro Manila, nakataas na po sa ngayon ng wind signal number 1. Gayon din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, dito rin po sa may Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur at ng Masbate, kabilang po ang Burias Island. Signal number 1 din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang, gayon din sa mga isla ng Calamian and Cuyo.
At pagdating naman po dito sa Visayas, signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Samar, rest of Eastern Samar, gayon din sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, northeastern portion ng Bohol, northern and central portions ng Cebu, kabilang ang Bantayan and Camotes Islands. Signal number 1 din sa northern portion of Negros Occidental, northern and central portions of Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portions of Antique, kabilang ng Caluya Islands, at signal number 1 din sa Dinagat Islands and Surigao del Norte. So kung mapapansin po natin, yung ibang lugar dito sa may Luzon and Visayas, hindi pa natin talaga mararamdaman within the next few hours yung mga pabugso-bugsong hangin. Pero simula po mamayang gabi, dahil simula po kahapon, nagtaas na tayo ng wind signal sa may Bicol Region, Eastern Visayas, and Caraga. Most likely po mamayang gabi mararamdaman na nila yung mga pabugso-bugsong hangin. In terms of wind signal, tataas pa po yung ating mga babala sa hangin dito po sa mga posibleng pinakamalapit dito kay Bagyong Uwan. So maaari tayong magtaas ng hanggang wind signal number 5. So equivalent po yan sa 185 kilometers per hour na taglay ng hangin. Posibleng makasira po ng mga magkaroon ng severe damage for light material structures. Possible din po na makapagpatumba ng ilang puno at poste ng kuryente. And as a result, nagkakaroon po tayo ng malawakang brownout. Possible din po na maapektuhan yung ating supply ng tubig at yung linya ng komunikasyon. So dito naman po sa Metro Manila at mga nearby areas, worst case scenario po natin ay signal number 2 and signal number 3. So lagi tumutok po sa ating mga babala, sa ating TCB, and yung signal number 5. Kung babalikan po natin yung ating track, ito yung mga areas na posibleng magkaroon ng signals number 4 and number 5. Yung hilagang bahagi ng Bicol Region, gayon din po ang ilang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, at timog na bahagi po ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Pagdating naman po dun sa ibang lugar, sa Palawan, Visayas, and Mindanao, mapapansin din po natin na may pabugso-bugsong hangin. Yan po ay epekto na rin ng outer cloud bands nitong si Bagyong Uwan dahil ito po ay napakalawak. Today and tomorrow, the rest of Visayas and some parts of Mindanao as well as Palawan. Habang pagsapit po ng Lunes, malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas. Bagamat nakalampas na sa West Philippine Sea itong si Bagyong Uwan, makakaranas pa rin po ng pabugso-bugsong hangin. Isa pa, bukod po sa napakalakas na hangin, meron din po maaasahang malalakas na mga pag-ulan dahil po kay Bagyong Uwan. Within the next 24 hours na po, o habang lumalapit itong bagyo dito sa may Bicol and Samar, aasahan na po natin yung higit sa 200 millimeters na dami ng pag-ulan dito po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay. So 200 millimeters or higher. Yung impacts po ng ganun karaming ulan ay magdudulot ng widespread na mga pagbaha, hindi lang dun sa mga mabababang lugar. Possible din po na magkaroon ng pag-apaw ng mga kailugan natin, lalo na yung mga major river basins, yung mga nasa major river basins po natin dito sa may Kabikulan, at possible din po na magkaroon sa mga bulubundukin na lugar ng mga pagguho ng lupa. Possible naman po yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan within the next 24 hours. Dito sa may Quezon Province, lalo na yung hilagang bahagi ng Quezon, including Polillo Islands, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, at maging dito sa may Marinduque. So nandyan din po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong tinatawag na localized flooding kapag meron tayong kulay dilaw or 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Hanggang bukas ng tanghali, posible na po yung 50 to 100 millimeters sa Bulacan, lalo na sa may eastern portion, Rizal, Laguna, Romblon, and Samar and Biliran provinces. May mga localized flooding at hindi rin natin inaalis yung tsansa ng mga pagguho ng lupa. Ilang bahagi na rin po ng Luzon at Visayas, simula po mamayang hapon and gabi, magkakaroon rin ng makulimlim na panahon at taasahan yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Simula naman po bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali, ito yung time kung saan binabagtas na po ng Bagyong Uwan, itong Northern and Central Luzon at yung hilagang bahagi pa ng Southern Luzon. So meron po tayong more than 200 millimeters na dami ng ulan na ine-expect po dito sa halos buong Northern Luzon. Halos buong Cagayan Valley except dito sa may Batanes, buong Cordillera Region, buong Ilocos Region, dito rin sa hilagang bahagi ng Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. Orange naman po, or nasa 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan habang binabagtas ng bagyo ang Northern and Central Luzon, sa may Pampanga, Bulacan, Bataan, even dito sa may Metro Manila,
buong Calabarzon, 100 to 200 millimeters, at maging dito rin po sa may Occidental Mindoro. Habang 50 to 100 millimeters ang posibleng dami ng ulan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, and Camarines Sur sa pagtawid ng Bagyong Uwan. Inuulit natin, widespread incidents ng severe flood at landslides, lalo na dito sa mga bulubundukin ng Sierra Madre, Caraballo, and Cordillera Mountains, yung posibleng maramdaman ng ating mga kababayan doon. We are advising po yung ating mga local government units to have close coordinations po with our public po. No? At yung ating mga public, make sure po na sumusunod tayo sa ating mga local government units, sa ating mga disaster responders po para maiwasan na yung anumang additional po na mga sakuna. At pagsapit naman ng Monday ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, ito yung time kung saan nandito sa may Balintang Channel, itong si Bagyong Uwan. So asahan pa rin po yung 100 to 200 millimeters na ulan. Dito sa may Benguet, possible po dito sa may western side, yung windward side kung saan nanggagaling nga po yung hangin, mataas ang chance ng mga pag-ulan doon, habang posible pa rin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan over the entire Ilocos region, dito rin sa may Batanes at sa may Zambales. So nandyan pa rin po ang banta ng baha at pagguho ng lupa. Ito naman po yung ating storm surge warning or babala po sa daluyong ng bagyo. Dahil po inaasahan nga nakikilos towards Eastern Luzon, itong si Bagyong Uwan, meron po tayong more than 3 meters na posibleng daluyong within the next 2 days or hanggang sa araw po ng Lunes, dito po sa may Eastern Cagayan, sa Isabela, sa coastal communities ng Aurora, Eastern Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, Silangang Baybayin ng Camarines Sur, dito rin sa Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, at maging dito rin po sa may Northern Pangasinan. With a strong emphasis po dito sa mga areas na may tinatawag natin na parang concave po or parang nakaharap na parang pa-enclose. Kumbaga dito po, for example, sa may Aurora and Quezon, kung mapapansin po nila, parang nakapaloob or parang nakaharap siya for most of the bagyo, no? Nakaharap yung kanilang coastal community. So mas mataas yung chance na magkakaroon tayo ng 4 to even 5 meters na taas po ng daluyong. Kung mapapansin din po natin, dito sa may Northern Pangasinan, possible din po na humigit sa 3 meters dahil nga doon sa tinatawag na concave o yung papasok, yung lakas ng hangin, so ibig sabihin, mas pumapasok din po yung mga pag-alon doon. Yung orange naman, nasa 2.1 to 3 meters yung taas ng daluyong or nasa isang palapag po ng gusali maximum dito sa may Northern Samar, maging dito sa mga baybayin ng La Union at sa coastal communities pa ng Northwestern Pangasinan sa may Lingayen Gulf. 1 to 2 meters naman, possible pa rin po dito sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Island, maging dito rin po sa coastal communities ng Batanes, Northern Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Western Pangasinan, hanggang dito po sa may Zambales, Bataan, even dito sa may Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, hanggang dito sa may Batangas, posible po ang daluyong na 1 hanggang 2 metro, mataas-taas pa rin po yan. So make sure din po na coordinated tayo sa ating mga local government units, yung mga nakatira po sa mga malapit po sa mga baybayin, lalo na yung mga nasa coastal communities po, para sa possible evacuation or rescue. Para naman po sa gale warning o yung taas ng mga pag-alon, malayo sa pangpang po ito, no? Possible yung hanggang 6 na metrong taas ng mga pag-alon or nasa 2 palapag ng gusali maximum po sa mga baybayin po ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern Samar, and Eastern Samar. But most likely po, ito po ay meron ng mga sea travel suspensions dahil bukod dito sa gale warning, meron na po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal for safety na rin po ng lahat. At gale warning naman at 2.8 to 5 meters po ang taas dito sa may Cagayan, kabilang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern and Eastern Coast ng Quezon, kabilang ang Polillo, gayon din sa baybayin ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Dinagat Islands, Siargao, and Bukas Grande Islands. Most likely yung ating mga sea travel suspensions hanggang sa araw pa po ng Lunes habang binabagtas ng bagyo ang Northern and Central Luzon.